Ayun guys, kakatapos na natin sa work. Labas na tayo, medyo malamig na ngayon. Tapos umuulan pa. Hello guys, welcome back to my channel. Sorry, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video kasi itong mga nagdaang araw o linggo ay sobrang busy natin. Marami ring mga hindi inaasahang mga bagay ang nangyari. So kung tatanungin nyo kung kumusta ako, okay lang naman so far. Okay lang kami dito. At yun nga pala guys, no, tatalakayin lang natin yung tungkol sa depression. Usually sa aming mga OFW, mga malayo sa pamilya, yung malimit na tinatamaan talaga nito. At ito nga lang, mga nakaraang araw, may isa tayong kababayan yung sinubok ng ganitong kondisyon, no? At ayun, malungkot yung nangyari kasi hindi namin alam ganun na pala. Akala simpleng lungkot lang pero hindi pala. Talagang seryoso na pala yung kanyang nararamdaman, ano? Kaya nakakalungkot. At dumating pa sa punto na hindi niya na alam talaga yung ginagawa niya. At ayun, may bagay siyang nagawa na hindi talaga inaasahan. So hindi ko na i-disclose kung ano yun. At saka alam na rin naman ng family niya. At inaalagaan siya ngayon dito. Actually, ano siya, nasa hospital siya. Kilala natin siya personally kasi katrabaho natin. Ayun nga, kaya nga malungkot guys. Kaya pag may mga kilala kayong nakakaranas ng depression or nagpapakita ng sintomas ng depression, kausapin nyo sila, open up kayo, bigyan nyo sila ng advice or pakinggan nyo sila kasi sila yung mga tao minsan na ayaw na makipag-usap. Kinikimkim nila yung yung nararamdaman nila. Hindi nila pinagsasabi. It's either nahiya sila or natatakot sila. Kaya kung may mga pamilya kayo or kaibigan, kakilala na may ganong sintomas, habang maaga pa na ninyo, gawa na ninyo ng aksyon. Kausapin nyo sila ng dahan-dahan or pakinggan nyo sila kasi minsan akala kasi nila siguro walang nakikinig sa kanila or walang naniniwala sa kanila. Kaya dapat handa tayong makinig. Yung simpleng kumusta lang, kumustahin natin, halimbawa yung mga kaibigan natin or kapamilya sa ibang bansa. Simpleng kumusta lang, hindi naman makakaubos ng oras nyo nun. Hello, kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Mga ganong bagay, malaking tulong na yun sa kanila. Hindi yung magugulat na lang tayo isang araw na may nagawa na pala sila na hindi natin inaasahan at hindi natin lubos maisip na kaya niya palang gawin yon. Kasi nga yung depression is yung isip yung tinitira. So hindi siya talaga maganda sa mental health. Kaya dapat yung mga ganyang tao na nakakaranas niyan, wag natin silang discriminate, no? Bigyan natin sila ng pansin. Sa malaking tulong na yung pakikinig niyo sa kanila or kausapin sila, kumustahin sila, malaking tulong na yon. So yun guys, yung katrabaho natin na yun, na kaibigan din natin, ay nagpapagaling na siya ngayon sa hospital. Inaalagaan siya ng mga doktor, ng mga nurses. So yung family is wala namang dapat ikaw worry for now kasi yung company naman namin hindi naman siya pinapabayaan, andun siya. And then yung asawa niya may contact naman sa amin at saka sa mga taong malapit sa kanya na dumadalaw sa kanya doon sa hospital. Inaantay na lang siyang gumaling. Awa ng Diyos, sana makarecover talaga si kabayan natin. Sabi kasi ng doktor, it takes a month daw yata bago talaga siya makarecover. Pero yun nga, buti na lang talaga naagapan. Kasi iba na siya. Talagang ayoko na lang ikwento kasi medyo nakaka-trauma nga ito. Kitang-kita talaga namin kung anong ginawa niya. Nasa rin kami.
right place at the right time. Talagang na-shock kami, hindi namin alam yung gagawin namin. Buti na lang nailayo siya sa tsak nakapahamakan talaga. Nag-aalala yung mga family niya sa Philippines, pero okay na siya ngayon. Awa ng Diyos, nasa mabuting kamay na siya, at sana soon gumaling na nga siya. Kasi hindi naman siya natanggal dito sa company namin kasi kino-consider naman yung condition niya. Pwede naman daw siyang bumalik once na magaling na siya. Pero sa akin lang, ito personal na opinion ko, sana kapag okay na siya, talagang muna siya, magbakasyon sa Pilipinas para makasama niya yung family niya. Siya kasi guys is hindi niya pa kasama dito yung asawa niya. Unlike sa amin, nandito na yung family namin. Kaya hindi na kami masyadong tinatamaan ng lungkot. Kasi may karamay na kami sa pag-iisip kung ano mang problema, nandiyan yung asawa namin. 'Di ba? Malaking tulong talaga 'yun, malaking bagay 'yun. Unlike kasi siya, mag-isa siya. Walang gumagabay sa kanya. Akala namin okay lang siya, nagkukulong lang siya sa kwarto, ayaw niya lang ng kausap kasi gusto niya mapag-isa. Yung pala, yun na pala yun. Kaya alam niyo, may mga pagsisisi rin sa amin. Dapat pala una pa lang gumawa na kami ng aksyon. Pero hindi, kasi hindi mo makikita sa kanya na na may problema siya, kasi pag nandito sa company masigla siya, masaya, palatawa, ganun. Kaya hindi namin rin na-anticipate na mangyayari talaga yun. Ang alam namin, nag-leave lang siya ng 3 days kasi may sakit daw siya. Akala naman namin dahil lang sa panahon, kasi 'di ba pa-winter na nga, medyo malamig na, uso yung mga sipon, ganyan. Sumasakit yung ulo. Yung pala yung sa kanya iba na. Kaya yun, nakakalungkot lang guys na may mga kakilala tayong sinusubok ng ganong sakit or karamdaman, no? Kaya kung may mga kilala kayo na ganon, agapan na ninyo, no? Try to approach them, listen to them, bigyan nyo sila ng advice. Ayun, para kahit papaano guminawa yung nila, yung nararamdaman nila. Huwag natin silang pabayaan at huwag natin silang discriminate talaga. Alam na natin na may ganun silang condition. Wag nating iparamdam sa kanila na hindi sila belong sa atin or sa community, no? Tulungan natin sila kasi sila, alam naman natin na hindi naman nila deserve ng ganun. Hindi rin naman nila ginusto na ganun. Kaya tulungan natin sila. Wag natin silang pabayaan. Pagdasal natin, no? Kasi may pamilya rin sila tulad natin na naghihintay. So yun lang guys, na-share ko nga lang dahil medyo malungkot ito, dahil syempre kababayan natin malayo sa pamilya. So just for awareness lang na dapat maging mapagmatsyag tayo sa ating mga kilala, kapamilya, kaibigan, ganyan. Huwag natin silang pababayaan. So yun lang, dito ko natatapusin yung video to. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa munting channel natin. Kung bago ka pa lang dito, please support my channel, subscribe, like, and share. Masaya na ako dyan, no? Yun lang guys, bye bye, see you on my next one.